Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV. 91.9 megahertz. Your news and music stations. Station. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Sa loob ng 106 na taon, ang Central Bicol State University of Agriculture ay namamayagpag bilang nangungunang pamantasang agrikultural sa rehiyong Bicol. Naglikha ng libu-libong profesional at mga lider sa iba't ibang disiplina sa larangan ng agriculture and natural resources, economics and management, arts and sciences, veterinary medicine, engineering and food science, development education, criminology, industrial technology, at information technology. CBSUA, Education for Sustainable Human Development. Makinig at matuto sa programang Umaagang Kita, ang programang pang-agrikultura sa radyo. Hatid ay mga kaalaman at balita sa sektor ng agrikultura. Mga kaalaman sa pagtatanim, pagpoproseso ng pagkain, pangingisda at maging sa pagninegosyo. Umaagang Kita, hatid sa inyo ng Extension Services Division ng Central Bicol State University of Agriculture. Umaagang Kita! Umaagang Kita! Umaagang Kita! Central Bicol State University of Agriculture, in its commitment to providing quality and world-class education, offers the following curricular programs: Bachelor of Science in Agriculture with major fields of specialization in agricultural economics, agricultural extension, agronomy, animal science, entomology, horticulture, plant pathology, soil science, and farming systems. They also offer Bachelor of Science in Agribusiness, Bachelor of Science in Biology, Bachelor of Science in Environmental Science, Bachelor of Science in Food Technology, Bachelor of Science in Agricultural and Biosystems Engineering, Bachelor of Secondary Education, Bachelor of Elementary Education, Doctor of Veterinary Medicine. They also offer graduate curricular programs: Doctor of Philosophy in Development Education, Doctor of Philosophy in Plant Science with major field of specialization in Agronomy and Horticulture, Master of Science in Animal Science, Master of Science in Plant Science, Master of Science in Agricultural Education, Master of Science in Agricultural Extension, Master of Science in Plant Protection with major fields of specialization in Entomology and Plant Pathology, Master of Science in Resource Management with major fields of specialization in Entrepreneurship, Cooperative Management, and Environmental Management, and Diploma and Ladderized Master of Science in Disaster Risk Management. Be one of the prime movers of agriculture, education, and industrial and information technology. So what are you waiting for? Enroll now. BA Stations. For increase, call the Registrar's Office at 871-5531, Local 114, or you may visit our webpage at cbsua.edu.ph. The philosophy, vision, mission, and goals of the Central Bicol State University of Agriculture. Philosophy, Education for Sustainable Human Development. Vision, an agricultural research university of global standards. Mission, leading innovations, building resilient and sustainable communities. Goals, enable transformative and inclusive learning experiences. Generate and utilize new knowledge and technologies. Engage and empower communities. Intensify internationalization and resource generation initiatives. Establish one e-governance system and enhance management of university resources. Integrated Management Policy. Central Bicol State University of Agriculture is committed to lead innovations in instruction, research, extension, and resource generation for client satisfaction. Upholds its core values and principles. Protect the environment by satisfying all applicable standards and legal requirements through the continual improvement of its integrated management system. Magandang araw, good morning, maray na aldaw po sa Gaboso. Okay, sa mga kaagapay po sa natin sa pag-unlad, good morning po sa inyo lahat. Nandito na naman po tayo sa panibagong yugto ng Umaagring Kita. Isang programang kung saan natin tinatalakay ang pinakabagong balita,
sa mga kaganapan sa ating universidad at sa mahalagang usapin sa agrikultura at edukasyon. Okay, so una sa lahat po mga ka-agri, taus-puso po kaming nagpapasalamat sa Extension Services Division ng Central Bicol State University of Agriculture sa walang sawang suporta sa programang ito. Thank you po CBS-UA at sa ESD. Dito po tinututukan natin ang mahalagang usapin sa agrikultura, kabuhayan at mga inobatibong paraan upang mapaunlad ang ating kabuhayan. Tama po yun mga ka-agri. Kasama natin ang mga eksperto sa larangan ng agrikultura, handang magbahagi ng kanilang kaalaman, karanasan upang mas malawak or mas lumawak ang ating pag-unawa at mas maging handa sa mga hamon sa sektor na ito. Ngayong araw mga ka-agri, ay napakagandang araw, napakagandang Sabado kasi itatampok natin ang buhay at kwento ng isang natatanging babae. Ayan natatanging babae. Ayun na, matindang stress. Natatanging babae mula sa ating universidad. Isang huwaran ng kagalingan sa agrikultura, edukasyon at pananalisik. Kasama na dyan syempre ang pagpapamilya. Tunghayan natin kung paano niya hinubog ang sektor na ito at naging inspirasyon ng marami. Kilalanan natin siya dito lang sa Umaagring Kita. Diyos, ikaw ba ay lalampa-lampa? Lampa! 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 Kumain ka ng pagkain na sagana sa protina. Heto na! Bukil na ligumbre. Pilyon-piyo ka Diyos ang tao sa Kanya. Sa Diyos! Magtanim upang tayo'y may aanihin. At sa hapag ka Diyos ay maihain. Nay, ang sakit po ng tiyan ko. Bakit? Ano bang kinain mo? Ang hiling mo kasing bumili ng pagkain sa tabi-tabi. Yung lang pong tindang merienda ni Aling Miling dyan sa kanto. Gutom na po kasi ako nung dumaan ako kanina. Ay, nako. Huwag ka na kasing magbibili ng pagkain sa tabi-tabi. Napakasensitibo pa naman ang tiyan mo. Bilang taga-proseso ng mga produktong pagkain, responsibilidad natin ang kalidad at seguridad nito para sa ating mga consumer. Kaya ugaliing magpasuri ng mga produktong pinuproseso. Ito ay isang paalala mula sa Food Testing Laboratory Services na isang shared facility ng Central Bicol State University of Agriculture at ng Department of Trade and Industry na ating katuwang upang masiguro na ligtas at dekalidad ang ating mga produkto. Ilan lamang sa kanilang mga serbisyo ay ang physical, chemical at microbial test, sensory evaluation test at shelf life testing na nabibilang sa kanilang food testing services. Mayroon din silang consultancy services para sa mga small and medium enterprises na nais mapaunlad ang kalidad ng kanilang produktong pagkain. Maaari ninyo itong bisitahin sa Research Building CBS-UA San Jose, Pili, Camarines Sur. At para naman sa inyong mga katanungan, maaari kayong mag-text sa 0907-260-3269 o mag-email sa cbsua.ftl2015@gmail.com. Okay mga ka-agri, patuloy pa rin kayo nakatutok sa Umaagring Kita. Ang oras natin ngayon ay, eksaktong 9:08 na po ng umaga. So good morning po dyan sa mga ka-tune in pa lang po natin mga ka-agri dyan. Pero ito singit na kaagad natin na magbatian kaagad tayo. Nandyan na po si, tawag dito, si Wilma. Okay, baka magtampo ito sa akin. Unang-una siya ngayon sa aking Facebook Live. Good morning kay Wilma Garcia, RJ Abrique, Marilyn Antonio Navarro, John Mark Cabalik Layosa, Maricris Albalya. Yan, marami pa pong iba. Maya-maya po yan. Ngayon po mga ka-agri, ngayon ay ang ika-8 ng Marso. Ayan, kararating lang po ng ating resource person. Ayun, kinabahan ako. Kala ko hindi darating si ma'am, pero hindi pa po ito ng Indian sa totoo lang. Okay, ngayon ika-8 ng Marso, ating ipagdiriwang ang
International Women's Day. Ulitin ko po International Women's Day. Di ba? Kaya dapat ang mga ginang natin diyan, ginang ng tahanan, mga ano natin diyan, mga labidudes natin diyan, dapat binabati natin ngayong umaga, mga ka-agri. Kasi ngayon ang araw ng mga kababaihan. Isang araw ng pagkilala, pagrespeto, hindi lang siguro ngayong araw, at patuloy na pagsulong ng pagkapantay-pantay ng kasarian. Ayan, sa larangan ng agrikultura, hindi matatawaran ang ambag ng kababaihan. Totoo po yun. At talaga namang hindi na lang sila nababakuranan ng tahanan. Talagang lumabas na sila, pati sa pag-aagrikultura, sa iba't ibang profesyon, nandyan na po ang mga kababaihan. Hindi na po natin yan kayang tawagan natin, questionin ngayon. At kaugnay nito, mga ka-agri, ang CBSUA ay nakikiisa sa buong bansa sa pagdiriwang ng National Women's Month. Ayan, National Women's Month. Sa pamamagitan ng Purple Wednesday, ipinapakita natin ang ating suporta sa gender equality, women empowerment, at pagkilala sa di matawarang kontribusyon ng kababaihan sa lipunan. Ayan. Kaya sa lahat ng mga kababaihan dyan, mula po sa Central Bicol State University of Agriculture, kami po ay taos-pusong sumasaludo sa inyong kagalingan. Patuloy nating isulong ang isang mundo kung saan ang bawat babae ay nire-respeto, binibigyan ng pagkakataon at hinahangaan sa kanilang mga kakayanan. Okay. Amen to that. Okay. Manatili kayo nakatutok sa Umaagring Kita. Napapakinggan tayo ng live sa BBS DWLV 91.9 sa FM band tuwing araw ng Sabado mula alas 9 hanggang alas 10:30 ng umaga. Live din po tayo, mga ka-agri, sa Facebook. Kaya siguraduhin i-follow at i-like ang BBS at ang CBSUA Extension Services FB pages para updated kayo sa ating talakayan. At pwede nyo pa itong i-review yung mga past episodes natin. Okay, para sa ating mga online listeners, kaya kaway-kaway sa world, huwag kalimutang mag-register gamit ang link sa comment section. Ito ang magiging basehan sa inyong matatanggap na e-certificate. Magbibigay rin po kami ng evaluation link bago matapos ang programa para po dito. Okay, so mamaya tatalakayin natin kung paano nagiging tulay ang kababaihan sa pagpapalaganap ng kaalaman sa larangan ng agrikultura. Ayan, tingnan nyo po kung paano nagiging tulay, bridge ang mga kababaihan na sa pagpapalaganap ng kaalaman sa larangan ng agrikultura. Kaya manatiling nakatutok. Just tune in. Hoy, kumare! Nako, tignan mo tong niluto ko. Ano ba yan, Mare? Ano pa ba? Di pulburo na gawa sa harina ng rimas. Harina ng rimas? Meron ba nun? Aba, oo naman, Mare. Ang Central Bicol State University of Agriculture, ayon sa kanilang pananaliksik, ang harina ng rimas ay napakagandang gamitin sa pagluluto ng pulburon. Masustansya na, affordable pa. Wow! Ang galing naman! Paano ba yan gawin? Madali at simple lang. Ang harina ng rimas, hinaluan ko ng asukal at mantikilya, saka ko sinangag. O heto, tikman mo. Aba, masarap pa. Naku, tsak na magugustuhan to. Di lang ng mga anak ko, pati ng mister ko. Ano, gusto mong magnegosyo? Hati tayo sa puhunan, hati rin tayo sa kita. O agri ka? Aba, agri ako dyan, Mare. Simpleng negosyo, madaling gawin, at tsak pang may kita. Negosyante na tayo, Mare! Ang bunga ng rimas ay isang masarap at masustansyang pagkain. Ito ay maaaring ilaga, iprito gaya ng mga chips, gawing jams, puree, o dili kaya ay hiwain at patuyuin sa araw, igiling para maging harina. So ayan, mga ka-agri, paalala po ulit, medyo may kakulitan tayo, pero huwag kalimutang mag-register sa ating attendance link. Say present! Attendance link na nasa comment section ng ating screen. Kasama rin dito ang inyong, nakasalalay po kasi dito ang inyong e-certificate at evaluation link na ipapadala sa inyong email matapos ang programa. Kung may katanungan kayo, maaaring magpadala ng mensahe or messages sa CBSUA Extension Services
Facebook page o mag-text sa 0912-052-4252. Ayan, ano? Ulitin ko po, 0912-052-4252. Ayan, so manatili kayong nakatutok para sa pinakabagong balita sa agrikultura, mga updates mula sa ating universidad at syempre, ang ikalawang yugto ng ating special segment, ano? Certified Farm Her. Ayan, ha? Certified Farm Her. Women in Agriculture. Hanap mo ba ay engineering courses pero hilig mo rin ang agriculture? Mag-enroll sa Agricultural and Biosystems Engineering Program ng Central Bicol State University of Agriculture at matuto ng Agricultural Power and Machineries, Agricultural Building Structures, Agricultural Bioprocessing, Agricultural and Biological Waste Utilization and Management, Irrigation, at marami pang iba. Tara na! Be an innovator. Be an agricultural and biosystems engineer. Okay mga ka-agri, bago tayo tumuloy sa ating susunod na segment, maglaan muna tayo ng sandali upang batiin ang ating mga nakatutok na tagapakinig, ang mga suki-suki natin dyan. Ano po? Okay, good morning. Ano po sa lahat? Maray na aldaw, magandang umaga po. Isang mainit na pagbati sa ating mga registered participants. Naku, talagang ito naman talaga yung mga early birds mga ka-agri. Magandang umaga po sa inyong lahat. Binabati rin natin ang ating mga kaibigan mula sa CBSUA, sa Central Bicol State University of Agriculture. Nandiyan na po, walang iba kundi si Dr. Vladimir R. Furonda, ang Director ng Extension Services Division at ang buong ESD family. Good morning po sa inyo, sir. Thank you sa pakape. Okay, isang pagbati rin kay Dr. Ramona Isabel Ramirez, ang ating Vice President for Research and Innovation, kay Professor Alan Del Rosario, Campus Administrator ng CBSUA Pili Campus, at sa ating mga Vice Presidents, Attorney Dominador Faurilio, Dr. Emerson Bergonio, at Professor Cesar Camba. At syempre sa ating University President, Sir, good morning. Magandang umaga po kay Dr. Alberto N. Napiri. Ayan, so hindi po dyan nagtatapos ang ating pagbati. Syempre naman, huwag nating kalimutan ang mga naka-tune in na sa ating Facebook Live. Ayan, nandito po si Angel Timothy Vasquez, Olikino Priolo Emmanuel, Hermosa Rosalie Palayo, Melante Jeremy, nandyan na rin po, nagpe-present na rin po si Bea Vargas Ballesteros, Jaira Rodriguez, nandyan na rin po siya. And then, nandito si Jasper Carmona. At eto mga ka-agri, may humahabol pa mula po, nagiging suki na natin si Sir Benito Belen ng Taguig City at si Sir Rico Oxales ng Pasig City. Ayan, sinamahan pa ni Marvin Sorosa ng Makati City. Ayan, si Ma'am Emma Harsha, nag-good morning din po. Magandang umaga po, Ma'am Emma. Ayan, at syempre sa aking dikana, walang iba kundi si Dr. Gila. Ayan, good morning po, Ma'am. At patuloy, eto na tayo, binabati rin natin ang lahat pong nakikinig sa radyo na hindi man po natin nakikitang personal, pero eto, nakatutok po sila sa ating programa ngayong umaga at excited sa ating pa-seminar on air, pati na rin po sa mga balitang itatampok natin sa ating agribalita maya-maya. At patuloy ang tagumpay, mga ka-agri, maiba na po ako, eto na, diretsuin na natin. Mga ka-agri, patuloy pa rin po ang tagumpay ng Central Bicol State University of Agriculture. Ayan na naman, tagumpay is on the air. Isang malaking pagbati kay Dr. Ludovico B. Humiliano. Ayan, sir. Congratulations po. Isa po siyang profesor ng College of Development Education na itinanghal bilang second best research presenter sa 4th Commission on Higher Education CODG Academic Conference on Graduate Research. Ayan po. Isang karangalan hindi lamang para sa kanya kundi sa buong CBSUA community. So Sir Dr. Ludovico B. Humiliano, congratulations po, sir.
Samantala, patuloy ang pagsulong ng global learning. Matagumpay na naisagawa ng Central Bicol State University of Agriculture International Relations Office. Katuwang ang Universitas Mataram ng Indonesia, ang International Credit Transfer Program ICTP orientation noong ika-4 ng Marso 2025. Ayan na naman, lumawak na naman po at patuloy pa rin lumalawak ang ating international linkages. So maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Manatiling nakatutok dahil susunod na ang Agri Balita. Bareta. Mga bareta na may kinaaraman sa agrikultura. Mga bareta na pwede makaapektar sa pagbuhay-buhay kan sa tong mga amigong paraoma. Mga bagong teknolohiya na magagamit sa pag-uma asin pag-atama nin hayo. Tutukaran man ang mga presenting presyo sa merkado, forecast ng panahon, epekto kang climate change, asin pagmanihar ka mga peligrong dulot kaini. Agri Bareta. Narito na agribalitang nakalap natin sa linggong ito. Naitakda bilang ordinansa ang paglikha ng City Agricultural and Biosystem Engineering Divisions. Sa detalye ng ating agribalita, noong ika-5 ng Marso, formal nang naging ordinansa ang pagtatag ng City Agricultural and Biosystem Engineering Division sa pangunguna ni Honorable Melvin Ramon G. Buenape bilang sponsor ng panukala. Sa ilalim ng ordinansang ito, ang City AB Division ay mapapaisa ilalim sa tanggapan ng punong lungsod at magkakaroon ng malagang papel sa pagpaplano, koordinasyon, pagpapatupad, pagsubaybay at regulasyon ng programa at proyektong may kaugnay sa agrikultura, pangisdaan, biosystem engineering, mekanismo at infrastruktura ng lungsod. Sa iba pang ulat, Department of Agriculture at DOLE lumagta sa kasunduan para palakasin ang suporta sa mga manggagawang agrikultural sa Bicol. Nilagdaan ng Department of Agriculture at Department of Labor and Employment Bicol ang kasunduan upang palawakin ang tulong panghanap buhay sa ating Disadvantaged Displaced Workers Program at suportahan ang 150 benepisyaryo mula sa agrikultural na komunidad. May nakalaang 5.46 milyong peso mula sa DOLE para sa 90-day na trabaho kabilang ang paglinis at landscaping. Ayon kay DA Bicol Regional Executive Director Rodel Tornilla, bibigyan din ng pagsasanay sa agrikultura at kabuhayan ang mga benepisyaryo. Sinabi naman ni DOLE Bicol Assistant Regional Director Attorney Nepomuceno Liano na sasagutin ng DOLE ang sahod abang DA ang tutukoy sa proyekto. At yan ang ating agribalita para sa linggong ito. Manatiling nakatutok para sa Agri Kaalaman. Agri Bareta. Mga bareta na may inaaraman sa agrikultura. Mga bareta na pwede makaapektar sa pagbuhay-buhay kan sa tong mga amigong paraoma. Mga bagong teknolohiya na magagamit sa pag-uma asin pag-atama nin hayo. Tutukaran man ang mga presenting presyo sa merkado, forecast ng panahon, epekto kang climate change, asin pagmanihar ka mga peligrong dulot kaini. Agri Bareta. Naku, umalingasaw na naman ang mabahong amoy ng baboyan sa kabila. Ayan na naman! Mabaho na naman! Dapat tumigil na talaga yan sa pagbababuyan. Abay, parang may naiiba ata. Ano kayang nangyari? Oy, misis, parang hindi yata masyadong maalingasaw ang baboyan mo ngayon ah. Mrs., gumagamit na kasi ako ng biogas system technology. Biogas system technology? Ano ba yan? Ang biogas system technology ay isang pamamaraan upang makonvert ang dumi ng baboy sa biogas at magamit ito bilang fuel. Hindi lang yan, matutulungan din itong mabawasan ang amoy ng babuyan at maaari pang gawing pataba sa taniman.
Aba, madami palang pwedeng paggamitan ng biogas technology. Parang naikayat na akong magbabuyan ngayon Oo naman, Mrs. Kung gusto mo, pwede ka rin kumonsulta sa CBSUA sa pag-install ng biogas system. Sa biogas system technology, eco-friendly na, makakatipid ka pa. Adlay kung ito'y tawagin, trigo, bigas at mais, pamilyang maituturing. Subukan mong patubuin, 3 talampakan ang aabutin. Halina't sabay-sabay nating alamin, binipisyong taglay ating tuklasin. Mga produkto nito'y ating isa-isahin, mga proseso tsak nyong mamahalin. Adlay ngay sadyang kamangha-mangha, bilang pagkain, gamot at aksesorya. Taglay na calcium, fiber at vitamina, pampalakas at gluten-free pa. Nagagawa itong harina, adlay flour kung tawagin nila. Sweetened energy bar ay kainin, lumbay mo'y tiyak papawiin. Subukan mo rin sa inumin, simpleng pagproseso, alak nagiging mamahalin. Kapag ang hilig ay kape o tsaa, adlay ay gamitin para sa karagdagang kita. Pagkain ng alagang hayop kung ito'y sariwa, di namang pabulukin, dagdag pataba sa lupa. Buuin mo para sa sari-saring aksesorya, uusbong ang kariktan at tunay na ganda. Kung ang kaunlaran ng bayan ang ating mithiin, madlang kabuuan ating hihimukin. Halamang adlay ating tangkilikin, iproseso itanim, ito'y padamihin. Agri Kaaraman, pagtukar kan mga teknolohiyang pwedeng mapagkuanan ning hanap buhay. Mga kaaraman sa agrikultura na pwedeng gibuhong negosyo kan sa tuyang mga kahimanwa. Masunod na, Agri Kaaraman! Okay, wag na natin patagalin to mga ka-agri. Alam ko pong excited na po ang mga ka-agri natin dyan. Lalong-lalo na yung mga ka-agri nating mga babae. It's your day today. At hindi lang it's your day today, palagi naman eh. Pag tinanong si Mr. Palagi naman eh. Okay, so narito na ang pinakahintay nating segment, Agri Kaalaman. Dahil nga International Women's Day ngayon, bibigyan pansin natin ang isang huwarang babae. Ayun na, talaga naman napakaswerte ko talaga ngayong umaga. Ito talagang ang hirap kayong makasingit sa schedule ni Mama. Pero ito, napagbigyan tayo ng isang oras na talakayan. Napakagandang talakayan ito. Siya po ay isang huwarang babae na nagpamalas ng husay sa agrikultura, edukasyon at pananaliksik. Ayan, edukasyon at pananaliksik. Pero bago yan, pabitin muna tayo ng konti. Pero bago yan, huwag na kalimutang abangan ng ating AgriFly promo, mga ka-agri. Manatiling nakatutok at sumali para sa pagkakataong manalo ng 100 pesos. 100 pesos worth of cellphone load na naghihintay sa inyo. Siguraduhin sumali para sa pagkakataong manalo. Okay, so ngayon, wag na natin ang bitinin. Ipakilala ko na sa inyo ating mga ka-agri ang panauhin natin ngayong umaga. Siya ay isang faculty member mula sa College of Agriculture and Natural Resources. Isa rin siyang sa pinarangalan sa nakaraang 12 Philippine Federation of Professional Associations Distinction and Excellence Awards. Kung saan siya ay ginawaran ng Excellence and Distinction Awards sa Agriculture Profession sa academe, academe category. Walang iba, wag ko na pong pahabain ito kasi kung yung award din lang naman ang pag-uusapan, kulang po ang segment na ito. Okay, so wag na po natin patagalin. Nandito po, kasama natin, walang iba kundi si Professor Amelia R. Nicolas. Ayan, Madam, magandang umaga po. Magandang umaga po sa lahat ng tagapakinig ng estasyong ito, ng BBS, at dun din sa mga nanunood via FB Live streaming. So sa mga kabaihan at may mga pusong babae para sa agrikultura, magandang umaga po sa inyong lahat.
Sir Mariel, magandang umaga. Okay, magandang umaga po, ma'am. Ako talagang excited, ma'am. Ma'am Ami, Kung tawagin po natin siya, mga kaagri, siya po ay si Ma'am Ami, Ma'am Ami, natunghayan ko po, ay siguro ako sa nakatunghay kung paano narating ni Ma'am Ami at patuloy na tinatahak pa rin yung pagiging matagumpay niya. Hindi lang po sa akademya, kundi sa larangan ng agrikultura. Ma'am Ami, siguro mas maganda nga siguro kung ikaw na po yung magsabi, bakit ka po ba na-identified masyado sa agriculture? Ano po ba yung pinagdaanan natin para masabi tayo maging farmer? Ayan, farmer. Ayan, Ma'am Ami, pwede niyo ba kaming bigyan ng konting backgrounder? Okay, so mag-ano lang tayo, parang backstory lang. Nung magka-college na po ako, actually, hindi ko man lamang naisip na ako ay mapupunta sa agrikultura at sa CSAC noon na ngayon ay CBSUA na. Pero siguro ito talaga ang nakaguhit sa akin. Noon hindi ko pa makita yung sarili ko na nandito ako sa agrikultura at magpupursue ng kurso sa agrikultura. And eventually, nung naandun na ako at nag-aaral, lalo nang nakatapos na, natutunan ko pong mahalin ang agrikultura. And yun na ang nagbigay sa atin ng mga oportunidad. Kaya nandito na po tayo ngayon sa ganitong estado sa CBSUA bilang isang professor. So ganon, Sir Mariel, kaya nga parati kong sinasabi sa mga estudyante ko na napakalaki ng oportunidad nyo at napakaswerte nyo at kayo ay kumuha ng kurso ng agrikultura. Lalo na sa mga kababaihan. Sa atin kasi sa lipunan, iba yung tingin in general sa agriculture. At lalo na, yung role ng mga babae ay parang underrepresented. Hindi siya masyadong di ba kumpara sa mga lalaki, yun ang tingin natin. So going back dun sa question, Sir Mariel, yun na, parang ang maganda kasi parang natutunan mong mahalin at nung minahal mo na ang agrikultura, ayon, parang ang buhay mo ay kulang na kung wala yung ganitong usapan. Okay, so bilang nasa academe, so tayo naman ay nabigyan ng oportunidad na magbahagi ng ating kaalaman sa pamamagitan ng pagtuturo, sa paggawa ng pagsasaliksik or research, sa pag-involve sa mga community activities, yung sa extension. So ganon tayo. Sa ganong mga paraan natin napapakita at nasi-share yung knowledge natin on agriculture sa iba-ibang klase ng tao, sa iba-ibang sektor ng community. Okay. Ma'am Ami, correct me if I'm wrong, pero alam ko, sa pagkakaalam ko po, kayo ay isa sa mga talagang ika nga ay may loyalty award mula sa CSAC. High school po ba kayo? Or college na tayo nagsimula? Hindi po ako nabigyan ng loyalty award. Nag-aral po ako sa CBSUA. College na po ako pumasok. Sa CSAC noon. Sa CSAC. Galing, So, ako po ay isang alumna ng CSAC. Ngayon ay CBSUA na. So, yun galing, po. Ma'am, nung tinatahak nyo yung kurso bilang isang ika nga ay mag-aaral ng CBSUA, ito ba talaga yung pinili mo or talagang na-develop na lang sa as time goes, ika nga ay unti-unti nyo yung minahal or talagang pinili nyo, naging choice nyo na talaga yun? Ang gusto ko po talaga maging doktor o maging lawyer. At yung ang pinaka-gusto pa is parang yung sa mass communication. Dapat pala nagpalit tayo ng upuan dito. So yun po talaga. Okay. Pero nung mapunta ako sa CSAC noon, ngayon ay CBSUA na,
agriculture na talaga ang kinuha ko. Ayan. So, yun na talaga ang yun ang kurso ko at hindi naman ako nag-shift na, yun na talaga. Wala na akong in-entertain pa or kinonsider na magiging kurso ko sa CBSUA. Agriculture talaga. Oo, pero hindi na rin kinakailangan magmasko mo si Ma'am Ami. Palagi na rin siyang laman ng balita. Okay, so Ma'am, bakit po ba importante, i-direkta na natin yung tanong, bakit ba importante na tingnan natin yung aspeto na pagiging babae ninyo, ang pagiging babae ninyo sa larangan ng agrikultura? Kasi talagang hindi maalis-alis yung stereotyping natin dito sa Pilipinas. Pag sinabing agriculture, ito yung field ng mga lalaki. Pero talagang kayo ay nagpursige. Isa kayo sa mga babaeng nagpursigo sa larangan ng agrikultura at talaga namang nanagumpay. Bakit ito importanteng ipakita sa lahat ng kababaihan? Ito nga kasi Sir Mariel, ito ang gusto ko din talagang maiparating sa ating mga tagapakinig at tagapanood na napakalaki ng role ng mga babae. Ako bilang isang professor, nagtuturo po tayo sa academe, naniniwala din po ako na hindi lang tayo dapat na purely pagtuturo lang. Dapat kung tayo ay nasa pagtuturo, dapat tayo din ay practitioner. Tama. So, yun po ang gusto ko talaga na and kasi pag Sir Mariel, pag ikaw ay nagtuturo at pina-practice mo yon, practice what you preach. Mas madami kang pwedeng maibahagi sa iyong mga estudyante, sa ating mga partners, sa community partners natin. And yon, ang isa pang tanong nga is, bakit nga, anong importansya? And ito, dapat ang gobyerno, tayo, ay nag-i-invest sa mga kababaihan sa agrikultura. Ngayon, bigyan kita, Sir Mariel, ng figures, yung demographics. Kasi, sa ngayon sa Pilipinas, meron na tayo ang population natin ngayon is nasa 115 million. So sa 115 million na po yun, ang ratio ng babae at ng lalaki ay 1:1. Pero pag yun, and then pagdating naman doon sa age ng farmers, bago ko direktang sagutin yung mag-ano muna tayo para mas maintindihan lalo ng mga nakikinig sa atin na paano bakit tayo kailangan mag-invest at bigyan natin ng importansya yung mga babae sa agrikultura. Natin sila. Oo. Kasi lalo na ngayon na nag-evolve na yung demographics ng itong within Philippine agriculture. Dati nung 2013, ang average age ng mga farmers dito sa Pilipinas ay nasa 57. Pero nung 2020 na, Sir Mariel, bumaba ito, naging 53 na. And ngayon na 2023 na, maganda po ang nangyayari kasi nasa 49 to 50 na lang. So ganon. And then, sa larangan po ng agrikultura, ang agrikultura actually, ang agriculture po ang major employer ng mga kababaihan. So sila po ang major employer. In fact, ngayon ang ating agricultural workforce ay nasa 3.18 million. And ang 24.8% noon, Sir Mariel, ay kababaihan. Galing. Ngayon, so, ganon. So, mga kababaihan sumusuporta sa agrikultura ng ating bansa. No? And bakit tayo kailangan mag-invest sa mga babae? Bakit mas lalo nating pahalagahan ang kanilang pahalagahan ang kanilang role na ginagampanan sa agrikultura? Kasi ang mga babae, Sir Mariel, ako bilang babae, isang nanay, tayo po ay may essential role tayo sa food production. Tama. Kasi tayo yung nag-ensure na dapat
may makakain ang ating pamilya. And dapat healthy. And nearly half nga nung mga agricultural workers natin in many countries including the Philippines ay mga babae ito sa agrikultura. Pero ang nakakalungkot lang, Sir Mariel, kasi yun nga, madaming challenges, maraming barriers, no? Pagdating sa kung ano ba ang mga hindi na-enjoy ng mga kababaihan pagdating sa agrikultura. Meron tayong limited or lack of access sa iba-ibang resources. So, like yung sa finance, yung sa training, mga kulang ito even yung sa land. Hindi masyadong ganon nabibigyan ng ganon kalaking access ang mga babae sa lipunan, despite na ang role natin is mag-ensure ng food and nutrition security sa household level. Kaya nga, Sir Mariel, noong 2020 ay nagkaroon kami ng extension program na tinatawag namin na HOUSE. It stands for Household Orientation Household Orientation on Urban and Peri-Urban Agriculture for Nutrition, for food and nutrition security through extension services. So ito yung programa namin together with Dr. Lauren Hernandez na ginawa namin kung saan tinuturuan yung mga kababaihan especially na ano ba ang dapat nating gawin at the household level para tayo ay makatulong sa pamilya na maging malusog, ma-ensure na may food on the table ang ating pamilya. Kasi base sa pag-aaral, Sir Mariel, ang mga women in agriculture, yung mga women farmers ay mas preferred nila yung mga yung mga food crops rather than dun sa mga cash crops. At sila din ay directly involved sa pagpili ng yung mga activities sa agriculture, like sa selection ng seeds, at mas gusto nila na mas preferred nila yung mga sustainable farming practices like organic farming, kasi syempre wala yung pestisidyo. So mas gusto nila na yung kung ano yung i-grow nila na crops at ipapakain sa pamilya ay safe for the health of the family. So yan ang mga magagandang nagagawa ng mga kababaihan. Kaya dapat talaga dapat bigyan ng pansin. Pero ngayon naman ang gobyerno naman natin, Sir Mariel, ay madami naman ng programa ang gobyerno na nagbibigay ng pansin sa mga kababaihan sa agrikultura. In fact, nung 2009, yung Department of Agrarian Reform, nagkaroon sila ng program na tinatawag na CARPER. Ito yung program na kung saan nagbigay ng equal na opportunity doon sa mga kababaihan na mag-own at mag-control ng land at mag-participate din sa mga decision-making opportunities, mga ganon. So, and ang DA, ang Department of Agriculture, nagbibigay din sila ng suporta sa mga kababaihan sa pamamagitan ng pagbibigay ng technical and financial assistance, nagbibigay ng mga free seeds, free planting materials, yung mga processing equipment, no, and tumutulong din sila sa promotion at marketing ng mga products, lalo na sa Bicol region, yung ating pili, kakao, cassava, no? At maidagdag na rin po natin, maidagdag na po namin, mga ka-agri, isa po sa mga ahensya ng gobyerno na talaga namang tumatangkilik sa kakayanan ng kababaihan ay ang Central Bicol State University of Agriculture. Kung titingnan po ninyo sa aming datos, napakalaki po ng numero ng mga estudyante naming babae
na talaga naman pong kumukuha na ngayon ng kursong pang-agrikultura. Kung noon ang kursong ang mga babae napupunta sa education, education department. Ngayon po talaga naman na doble, na triple po yung numero ng mga estudyante namin na kumukuha ng iba't ibang major sa larangan ng agriculture. Iyon po ay isang patunay mga ka-agri na talagang ang Central Bicol State University of Agriculture ay sumusuporta sa emancipation of women, ika nga doon sa pagkakapantay-pantay ng oportunidad. At nakakatuwa Ma'am Ami, kung tayo ay pumupunta sa mga laboratory sites natin sa school, makikita po ninyo mga ka-agri, yung amin po mga kababaihang nagtitake nito ay nagpapatakbo ng traktor, nagpapatakbo ng mga farm equipments, talaga nakikipagsabayan sa mga aktibidad ng mga lalaki naming estudyante. At kung titingnan nyo yung record mga ka-agri, mas mataas pa yung grade ng babae. Talaga namang makikita ninyo na talagang pinapasok na nila, at kung kinakaya nilang lampasan yung kakayanan ng mga kalalakihan or kahit mapantayan man lang, nagagawa na po ng ating mga estudyanteng babae yan sa CBSUA. Kaya kami nga po talaga ay sumasaludo sa mga pumili ng kursong pang-agrikultura sa aming universidad at sa iba pang universidad na nagbibigay din ng kaparehas na kurso. Yes, totoo yan Sir Mariel. Madagdagan ko lang yung sinabi mo. Totoo yan, kasi ako po ay galing sa College of Agriculture and Natural Resources. Meron po kaming more than 3,000 students na kumukuha ng kursong agrikultura. At madami po talaga doon yung kababaihan. Yun nga. Kung hindi po ako nagkakamali, sa Pilipinas, sa mga state universities and colleges po na nag-o-offer ng BS Agriculture, kung hindi po ako nagkakamali, kami po ang isa sa may pinakamalaking populasyon ng estudyante na kumuha ng kursong ito. So, proud po kami at masaya kami na ganyan. And then, sa mga estudyante ko nga, Sir Mariel, para kasi dapat mag-isip tayo paano mabaging attractive, paano ba yung lalo na sa mga youth, paano ba maging attractive ang agriculture para sa kanila. So meron kami mga activities sa pinapagawa like dapat baguhin, bigyan ng ibang mukha yung agrikultura kasi 'di ba? Let's admit it na pag sinabing nasa agriculture, dugyot, sorry for the term, yung parang ang tingin is madumi ang damit, so parating madumi yung katawan. So sa mga estudyante ko, even if meron silang mga activities na nasa field talaga, gumagawa ng nagtatanim para pag-aralan yung mga iba-ibang insekto na nag-aatake sa kanilang crops, kasi ako po ay nasa entomology. So sabi ko, let's be creative. Pwede kayong magsuot ng magandang damit while you are there, basta komportable. So, isa yun. Para maging, di ba? Kahit tayo nasa agrikultura, pwede din tayong magang fashionista. Ako ng mga tawag dito, ng mga section diyan. So, may mga pictures po ako dito, pero hindi ko lang, sa dami ba naman, hindi ko na yata nabigay sa EST yung mga pictures na hiningi sa akin, no? So yun po. Ganon, Sir Mariel. Pero totoo naman po yun kasi kahit ako naman po pag ako'y nabibigyan ng mga sections na talaga namang galing nandun sa agriculture, hindi ko po tinatratong iba yun, hindi tinatratong kung magi-speech yung education, magi-speech yung engineering, pare-parehas ang pagdadaanan, kasi hindi nangangahulugan na nasa agriculture ka hindi ka na marunong ng ganito, hindi ka na marunong magsalita, hindi ka pwedeng makipag-interact. Of course not po. Kung minsan po ang gagaling po talaga nila, kaya naman walang sawa din po talaga ang CBSUA ng pag-explore pa ng ibang platform at the same time, ibang opportunity sa kanila. Kaya nga
po, di ba, kalimitan yung mga pinapadala natin sa abroad ay nanggagaling pa doon sa agriculture courses natin. Yes. May pinapadala tayo sa Israel, may pinapadala tayo sa Belgium, may pinapadala tayo kung saan-saan pang panig ng mundo na meron tayong linkages. Ganun po kamahal ng Central Bicol State University of Agriculture yung kursong pang-agrikultura bilang pundasyon niya, and at the same time, yung mga estudyante natin, lalong-lalo na po yung mga kababaihan. Kung titingnan po nga ninyo, mga ka-agri, yung huli po natin pinadala doon sa Central, I think sa Central Luzon, yung sa nga doon sa sponsored ng Belgium, yung po? SIP program. Yun nga po. Karamihan doon pinadala natin mga babae doon makikita nyo bakit mga babae na ipadala doon. Kasi po nag-e-excel sila doon sa larangan ng kursong kinuha nila. Ganun po kagaling. Kasi Sir Mariel, na-mention mo na nag-e-excel. Kasi ano ba yung mga, actually nag-search talaga ako. Ano ba yung mga qualities, yung mga character ng mga babae? Yan na. Ang isa sa maganda tayo. is may maganda tayong attention to detail, mabusisi, yung ganon. Tapos parang hindi naman sa ina-undermine namin yung mga kalalakihan, pero parang mas base naman ito sa pag-aaral, mas resilient daw at mas adaptive yung mga kababaihan. So ito yung mga magagandang qualities ng mga babae kung bakit tayo ay madami ang mga babae. In fact, Sir Mariel, yung mga aming mga community partners, mayroon kaming yung sa Beekeepers Association of Camnorte, isa po yun sa aming community partner. Ito po ay pinamumunuan ng isang babae ni Ma'am Cecil Zabala Pedir. Siya po yata ay nakikinig ngayon, tsaka yung mga miyembro po ng BACN. And then marami din po kami mga kilala na mga bee farm owners na mga babae. And base sa aming obserbasyon, mas okay yung kanilang ang patakbo ng kanilang mga businesses, itong mga bee farm sila o kay organisasyon. Tapos kasi tayo is parating iniisip natin yung babae kasi parang 'di ba ang babae may na pagiging motherly. So parating iniisip natin ano ba yung kung ikaw ay leader, farmer leader ka, parang iniisip ano yung mas makakabuti dito sa hindi lang sa aking pamilya kundi dito sa aking komunidad. So yun yung mga magagandang qualities ng women farmer or women in agriculture. Kaya talagang farm her po siya. So yun, farm her. Farming with a heart. Yan ang yes, sinasabi natin. Totoo. Okay, ang galing. Ma'am, kanina po, na-mention nyo po yung pagkakataon time na talagang nagbago sa pananaw ng agrikultura para sa kababaihan. Para po sa akin, correct me if I'm wrong, sa tingin kasi natin, nung pakatapos ng pandemic, talagang yung publicity about agriculture becomes so positive for almost all walks of life. Kay babae, kay lalaki, doon nakita talaga yung importansya ng agrikultura. At doon din po talaga nag-shoot up yung mga yung mga kababaihan na naging interesado ng sobra sa pagtatanim at sa kahalagahan mismo ng agrikultura. Tama po ba ako? Tama, Sir Mariel. Kaya nga lumabas yung mga sinasabi natin ng mga plantito. Bakit? Doon kasi na-realize ng maraming tao. Hindi lang ng mga kababaihan, kundi ng lahat. Mas lalo siguro yung mga babae. Kasi sabi nga natin, tayo yung ang responsibility natin nga is mag-ensure na may kakainin yung family natin. So, doon natin na nakita ang kahalagahan ng agriculture, ng pagtatanim. Kasi yun na nga sinasabi ko sa mga estudyante ko, Sir Mariel, kahit pa may pera ka, tama, kung wala kang mabibili, yun lang. Wala din, magugutom din tayo. Hindi mo naman pwedeng isigan kasi regardless of diba? So regardless kasi ng professions, kahit ano ka pa, kahit ano pa ang iyong taas ang iyong pinag-aralan, kahit ano ka pa sa lipunan, ikaw pa ay mayaman,
wala tayong magagawa pag walang magpo-produce ng ating kakainin. Kaya sinasabi ko sa mga estudyante ko na dapat, it's a life skill for me, Sir Mariel. Life skill sa akin na marunong dapat tayo na magtanim kahit lang doon sa ating mga kabahayan, sa household level lang. Napakalaking bagay, no? Hindi po dapat maging hadlang yung maliit na space. Kasi marami na tayong mga teknolohiya na kung saan pwede tayong magtanim kahit limited yung space natin. Meron tayong container gardening, meron tayong vertical gardening. So wala nang rason para hindi tayo makapag-produce ng sarili natin na pagkain. Kaya yon during the pandemic, at aaminin ko, Sir Mariel, nung pandemic talaga, isa din talaga yon sa period ba, yung stage ng buhay ko na all the more na embrace ko talaga at na sobra kong na love yung aking profession. Kasi dun din parang sabi ko, dapat talaga hindi lang ako nagtuturo, dapat practitioner ako. Kaya ang ginawa ko, Sir Mariel, nung pandemic, yung aming tinitirahan sa isang subdivision dyan sa Pili, noong pandemic, nandun kami, ang ginawa ko ay kinonvert namin yung aming garden doon na ang nakatanim lang ang mga ornamentals, kinonvert ko into a food garden. At doon ko na-realize na kaya pala talaga natin, no? And dahil doon sa iba-ibang mga crops na na-produce ko doon sa garden na yon, hindi na namin kailangang bumili pa, lumabas during nung pandemic. Sobra na sa amin, nakakapag-share pa kami sa iba, lalo na sa mga kapitbahay, nung time na yon. And hindi pa rin ako nakontento noon. Kaya sabi ko, kailangan talaga na huwag tayong titigil. Kung meron lang naman tayo na pwede mapagtamnan, magtanim. Kaya hindi po napigilan ang pagiging agrikulturista ko. Nagtanim pa din po kami sa Calabanga at madami, kung pwede lang Sir Mariel, kung pwede ba na itanim na lahat na pwede nating kainin, ganon talaga ang aking desire na ganon. Kasi gusto kong mapakita sa mga estudyante na kaya natin, lalo na sa mga estudyante natin sa agrikultura, meron din silang mga lupa na pwede nilang pagtamnan. Kaya lang minsan, pag hindi nila naiintindihan ang importansya, mas gusto nilang lumayo, no? Mag-iba ng landas. So kaya bilang mga ka-agri, puputulin ko si Ma'am kasi po pina-plug po rito yung mga nakikita yata sa farm ni Ma'am. Kasi talagang totoo na, di hamak na practitioner to si Ma'am. Kaya kung makikita ninyo, mayroon siya mga puno ng makupa, ng tawag dito ng santol, ng itong avocado, meron siya mga bayabas, mga gustong-gusto natin, mga simpleng pagkain na pwede nating maitanim sa ating mga bakuran. Ito ay isang halimbawa ng isang totoong practitioner. Hindi lang po nagtuturo, talagang yung itinuturo niya ay pina-practice niya para mas malalong mapaintindi sa kanyang mga estudyante, sa community, sa mga kaibigan, kung ano nga ba talaga yung importansya ng agrikultura. Kasi hindi po pa rin talaga maintindihan ng karamihan sa atin na yung agriculture, ika nga, ay ang backbone ng kahit na anong ekonomiya sa mundo. Kahit anong yaman ng bansa, pag yung agrikultura niya ay hindi sumusuporta sa kanyang workforce, definitely po yung bansang yun ay hindi magpa-prosper. Babagsak at babagsak. Kaya nga talagang babalik pa rin po tayo doon sa common ground. At ano yung common ground natin? Agriculture. Totoo, Sir Mariel, kasi lahat tayo ay nangangailangan ng pagkain. Ang food ay basic need ng tao. So, talaga kaya dapat lahat, 'di ba? Ngayon nga, Sir Mariel, kung mapapansin natin, bakit madaming yung may mga pera na hindi naman talaga sila graduate ng agriculture, malayo naman ng mga kurso nila. Bakit sa ngayon ay gusto nilang pumasok sa agrikultura, bumibila sila mga lupa, ng mga farmlands, at nagtatanim sila, yung mga doktor, yung mga engineer, yung mga artista, yung mga politicians. So makikita natin, so ibig sabihin lang nito, talagang napaka-importante ng agrikultura.
at importante ang role ng mga babae sa larangang ito. Sa sektor ng agrikultura. So, yun. Okay, so talagang ang mga babae galing sa planning, mga ka-agri. Talaga, pag nakita nila at plinano nila, they will always go for it. Ang kailangan lang nagawin nating mga lalaki, suportahan natin sila. Yan, totoo. Totoo yan, Sir Mariel. Sabi nga nung asawa ng yumaong Senador Miriam Santiago, paano ba maging asawa ni Senator Miriam? Ano sabi ng asawa ni Senator Miriam? Sumunod ka lang. Ganun talaga ang role namin. Kami naman mga lalaki, napaka-masunuri namin sa mga misis namin. Kasi naman, Sir Mariel, kung maganda naman ang mga plano ng mga babae, bakit hindi naman suportahan ng mga lalaki? So, yun. Saan pa man papupunta yun ay sa atin rin yun. Totoo. Okay. So, sige ma'am, ano pa po ba mga dapat naming malaman tungkol kay Ma'am Ame bilang isang agriculturist, bilang isang scientist, bilang isang tawag natin ito, professor, And at the same time, ma'am, paano mo pinaghahati-hati yung oras mo? Ang galing, sa dinami-dami ng, para sa akin, napaka-hectic yata ng schedule natin. Paano nahahati-hati yun, ma'am? Bilang nanay, kasama pa. Bilang nanay, bilang asawa. Ano po, ang mahalaga talaga yung support ng family. Para sa akin, para magawa mo yung mga gusto mo sa buhay at marating, napaka-importante na suportado ka ng iyong pamilya. Sa akin, isa po yung blessing na meron akong supportive family. So kaya hindi po natin mararating ito kung wala doon. And syempre, yung kasi kung may supportive family ka, Sir Mariel, maiintindihan nila na minsan may mga oras na, 'di ba, kailangan na ito ang gawin. So dapat ganon, and yun, time management lang po. Importante. Ito parati din kong sinasabi na dapat may disiplina tayo sa oras, na ma-manage well natin yung ating oras. There should be time for everything. So dapat hindi naman lahat lang trabaho, meron nga din yung work hard, play harder daw. Joke lang 'yon. So pero po, yung totoo 'yon, dapat balance kasi kung puro ka lang naman trabaho, baka hindi mo importante, Sir Mariel, is dapat na-enjoy mo yung ginagawa mo. Dapat masaya ka sa ginagawa mo. Dapat nasa puso mo yung ginagawa mo. Kasi pag nasa puso mo yung ginagawa mo, masaya ka sa ginagawa mo, parang hindi yun trabaho para sa'yo. And yun, just always give your best. And time management po talaga. Ayan, galing ng sagot ng ating resource person, mga ka-agri. Pero tinanong ko kasi yon kasi definitely yan po din po yung tanong ng iba sa ating mga ka-agring kababaihan dito. Kasi ang palagi nilang sinasabi, napaka-busy ko na, ang dami kong ginagawa, paano ko to pag magbibigay ng panahon para sa agriculture or para dyan sa mga ganyang klase ng kumbaga ito ay libangan or yan ay other source of income. Paano ba hatiin? Ito, nasagot na po ni ma'am. Time management, and at the same time, dapat po ini-enjoy natin ang lahat ng ginagawa natin. Parang dumadaan lang yung oras na hindi natin napapansin dahil masaya tayo doon sa ginagawa natin. Opo, sa totoo lang, Sir Mariel, kulang na kulang ang oras ko sa akin. Pagka nandun na po ako sa farm, kulang na kulang yung isang araw. Kasi ngayon, balik na tayo sa face-to-face, weekend farmer na lang po ako. Pero nung pandemya, madami tayong oras para doon. Pero yun nga, parang hindi pa din sapat. Kasi masaya and isang, di ba, nakaka-distress yung nandun tayo. And masaya tayo at kasi sigurado tayo na ipinapakain natin sa ating pamilya, lalo na tayo mga nanay, tayo yung nagtatanim, na yun ay safe and nutritious. So, isa yun sa magandang dulot kung bakit tayo ay dapat nag-i-engage
sa agriculture. Kahit pa sa maliit na paraan, kahit ano pa man yan, kahit ilang ano lang, may mga free seeds po na binibigay ang Darfo 5. So itong parati kong sinasabi po sa aming mga sa mga kababaihan, sa mga nanay, sa mga estudyante ko din, na kung gusto nyong magtanim, kahit mga ilang puno lang ng talong, ng okra, meron ka dyang meron kang pechay, meron kang upland kangkong. So malaking bagay na yon. And meron naman mga free seeds na binibigay ang ating DA 5. So pwede natin yon. So gano'n, napakasimple lang, diskarte. Tsaka di ba ma'am, napaka-importante ng mga pananim na talagang matagal ang buhay. Na madaling itusok-tusok lang natin sa ating mga bakuran, sa may mga puno-puno dyan. Yung mga alugbating ganyan. Totoo, yung tinatawag na yung mga wing beans natin, yung mga puro pagulong natin. Matagal po ang buhay ng mga yan, ng mga upong ganyan. Yan, pag tumubo na at bunga ng bunga, sabi ko sa inyo, magsasawa ang kapitbahay ninyo sa kapibigay ninyo. Totoo. Sobra. Napakagaling po ng pagkakawili natin sa agrikultura. Pero alam nyo po ba mga ka-agri na hindi lang yan ang talagang sikat na singat ang ating panauhin dito ngayon. Hindi lang po yan. Mahaba pa naman ang oras natin. Pag-usapan na natin to. Saan pa ba natututok ang ika nga ay ang achievement ng ating resource person na si Ma'am Ami? Alam nyo po ba na isa siya sa mga queen bee? Ayan. Siya talaga po ay isa sa mga nagpasikat pa or nagpalaganap or talaga namang tumaguyod sa pag-aaral ng tinatawag nating yun, Ma'am Ami, yung tinatawag nating stingless bee. Ayan. Sige nga, Ma'am Ami, bigyan mo rin kami ng kuunting mga konting kwento ba tungkol dyan sa stingless bees na talagang kapupulutan din natin ng napakagandang aral. Okay po. So, yun nga, ang stingless bees ay kinikilala ngayon ng CBSUA bilang ating flagship commodity. Dahil meron tayong Regional Apiculture Center headed by its director, Ma'am Lilia Pasiona. Mukha pati nga po yata yung Jollibee nakikitandem na sa atin. So, iba ba yun? Ito po. Iba po yun. Iba po yung Jollibee sa stingless bees. Kala ko kasi si Jollibee, nga pala, walang sting yun. O sige po, pasensya na po. Mali po. Okay po. So, ang dahil meron tayong magpadala dito ng Chicken Joy. ang Jollibee. Kasi, Jollibee magsaysay dyan. Sige, doon tayo sa stingless bee, ma'am. So, kami po, katulong ng Regional Apiculture Center para mas ma-promote, maipalaganap ang stingless beekeeping dito sa Bicol region and even doon sa ating mga neighboring regions. So, ngayon po, meron kami nakatutok ang aming team, yung Melipony Tourism team naman sa pag-promote naman ng itong tinatawag natin na Melipony Tourism. Ito Melipony Tourism. Isa po itong klase ng turismo kung saan yung stingless bee farm ay mag-i-incorporate na siya ng turismo. So hindi na lang siya basta into production, hindi na lang siya yung meron kang bees at magpo-produce ka ng mga honey ng propolis, ang gano'n. Hindi na lang po gano'n, kundi meron na pong integration ito ng aspeto ng turismo. Kasi ay yung pag-alaga po ng stingless bees o ang pagbubuyog ay hindi po yun all year round na meron kang harvest. So anong gagawin mo dun sa mga panahon na wala kang ma-harvest? So kung meron pong tourism aspect yung inyong stingless beekeeping operations, makakadagdag po ito ng kita doon sa mga stingless beekeepers. Ayan, mga ka-agri, bago to bago to mga ka-agri. Kasi pwede ka pong mag-offer ng mga tour packages na kung saan
pagpunta doon, pwede kang magbigay ng, hindi lang basta sila pupunta at bibili ng produkto mo. Meron ding pwede ka din na merong component ng education, yung may hands-on, meron kang short lecture para magkaroon sila ng idea kung ano ba tong stingless bees na to, yung ganon. Free yan, So yun po ang amin ngayon na ginagawa in relation to meliponiculture or stingless beekeeping. Ito naman po ay in support doon sa Regional Apiculture Center. Ang Regional Apiculture Center naman po ay into product development. So may kanya-kanya naman po kami na pinagkakaabalahan. Pero ito po, lahat ng ginagawa namin ay para po doon sa pagtulong sa Regional Apiculture Center ng CBSUA. Okay, galing, mga ka-agri, pera biro po, totoo po yung sabi ni ma'am na ito po talagang stingless bee culture ng CBSUA or yung sa apiculture po namin ay isa po sa flagship program ng aming universidad na talaga naman pong suportado ng ating mga expert at talaga naman kinikilala hindi lang po dito sa region natin, maging pong sa buong Pilipinas at unti-unti na rin pong nakikilala sa buong mundo bilang isa sa magandang programa tungkol nga po dito sa pangangalaga at then kung ano pa ba ang pwedeng i-explore na ika nga ay pwedeng pagkakitaan na mention na po nga ng ating resource person na meron na po palang tourism tourism tungkol po dito so napakagaling. So yung mga mayroon na diyan pa konti-konti pwede niyo na pong paramihin at pagandahin niyo na rin yung inyong farm para kumbaga one-stop shop na yung ating mga visitors, yung ating mga gustong makakita and at the same time mapag-aralan kung paano ba talaga pinaparami ito at paano ba talaga kumikita dito sa ganitong klase ng negosyo. So yun nga Sir Mariel, kasi 'di ba itinuturo natin ito. Ngayon, gumagawa tayo ng pagsasaliksik ng research. So yung research namin po dito, yung aming research output together po sa aking mga team mates na sila Dr. Hanilyn Hidalgo. Ma'am Hani, shout out po. Di pa po kami nagkakapi, ma'am. Si Ma'am Mia Fresnido. Ngayon po ay meron na kaming may nag-expand na kami kasama na si Professor Marco Lagman at saka si Ma'am Presbel Presto. So ito po so yung research output po namin, yun yung ibinabalik namin doon na sa mga partners namin, mga beekeeping community partners po namin, and natutuwa po kami lalo na dito po sa Beekeepers Association of Cam Norte. Sila po talaga ay inadopt nila yung very supportive po, tsaka ina-adapt na nila yung aming pong itinuturo on meliponitourism. In fact po, tamang-tama at natutuwa po ako na imbitahan ako ngayon kasi mayroon po akong pagkakataon na imbitahan yung mga nakikinig po na sa June 10 to 12, 2025, ang CBSUA po will be hosting the 2025 Rodolfo Palconitin International Symposium on Stingless Bees. This year po, so this year po, ang CBSUA ang mag-host in collaboration with mga foreign universities po and yung ating mga selected na SUCs in the Philippines na into stingless beekeeping also. So, meron po tayo, may mga darating po dito sa June na mga invited resource persons po coming from the 4 continents. Meron po tayo sa South America, meron po tayo sa Africa, meron tayo sa Australia at meron po tayo sa Asia, lalo na yung dito sa ating neighboring countries sa Southeast Asia. So, a total of 19 invited resource persons po at karamihan doon ay mga international scientists po and researchers on stingless bees. So, ito po ay isang gathering ng mga experts on stingless bees, tsaka yung mga stingless beekeepers po para mas lalo natin na
na ma-promote, mapakilala ang kahalagahan ng stingless bees. At dito po sa larangan din ito, Sir Mariel, marami kaming kilalang mga kababaihan na into stingless Yun na nga po ang sunod kong itatanong, kasi isa nga po din sa karakter ng mga babae, di ba mabusisi tayo, medyo maarte yung mga babae, gusto natin. Lakasan nyo pa, maarte talaga. Gusto po natin ma-ensure na malinis. May pinaghuhugutan. Parang may pinaghuhugutan kay Sir Mariel. Nakikinig ba si ma'am? Okay pa. Maarte in a good way po. Na kung saan gusto natin na dapat kung naandito ka, ikaw yung kung ikaw yung nagpo-process po ng honey, ikaw yung nag-harvest, gusto mo talaga na malinis lahat ng gagamitin mo. So, ito po yung tsaka tayo sa detalye, dapat talaga maganda, malinis yung ating pagdating sa packaging, iba yung mata din ng babae. So, yun sa marketing, mas machika ang babae. So, pwedeng makakuha ng mga customers. So, yun yung mga karakter ng mga babae na kung saan nga talagang swak na swak tayo. Kaya dapat mas madaming babae, kababaihan ang mag-involve dito. Hindi naman kasi ibig sabihin, Sir Mariel, na ito lang yung dapat mong gawin. Tama. Pwede kasi na kahit ikaw, yun nga, madami tayong mga professionals na iba. Like yung mga lawyer. O kahit pa sabihin natin na mga weekend farmers sila, yung mga artista, hindi naman talaga. Pero at least tumutulong din sila para maitaguyod yung agriculture sector. So mahalaga na yun sa atin. Okay. So ganon Sir Mariel. Kailan nga po yun, ma'am? Kailan sa June 10 to 12 po. June 10 to 12. June 10 to 12, 2025 this year po. And then yung first 2 days po niyaan ay gaganapin sa Villa Cáceres Hotel yung mga mga presentations, mga lectures. And then ang third day po will be a workshop and farm tour na ang mag-sponsor naman po nito, ang katulong natin dito, yung Provincial Government of Camarines Norte and Camarines Norte State College. Yung dito naman po sa yung first 2 days naman, ang sumuporta po naman sa atin dyan, lalo na financially, yung pong malaking tulong sa atin ng Department of Agriculture, Regional Field Office 5, and yung pong ATI 5 po. So, yun po ang mga katulong natin. Madami po actually tayong co-sponsors and iba-iba po yung nature of support na binigay sa atin for this international symposium on stingless bees. So, yun, Sir Mariel. Kaya, kung titingnan natin, kung talagang gusto natin na mas makilala ang CBSUA, hindi lang CBSUA, kundi yung stingless bees mismo at yung mga produkto na makukuha ng mga tao sa pag-aalaga ng stingless bees, ng Tetragonula biro, yung lukot natin, yun po, malaking bagay na yon. At sabi nga natin, sa mga nanay lalo na, kung meron po tayo kahit isa lang na colony ng stingless bee sa ating backyard, para po tayong may medicine cabinet. Ayan, okay, tama. Kasi ito po ay magiging source muna ng honey na pwede mong ipa-consume sa family, lalo na sa mga bata. Very good for the health po. Yung ating pot pollen, yung pollen po na makukuha. So, yun din po. Madami po tayong pwedeng makuha na hindi na natin bibilhin. So, madaming benepisyo. Hindi lang po doon sa benepisyo na makukuha nating direkta doon sa ating mga stingless bee. Ito pong stingless bee talaga pong magpapayaman sa inyong mga pananim. Siya po ay nagdadagdag para mas lalo tayong kumita dahil sila yung nagpo-pollinate ng mga bulaklak na talagang magiging sanin para mas lalong mamunga ang inyong mga nyog, ang inyong mga bungang kahoy diyan, yung mga gulayan mo, mas lalong yayabong mga ka-agri. Yun po yung napaka-importante na alam kong sasabihin na rin ni ma'am, naunaan ko lang ng konti. Ayan, okay. Tama po ba ako, ma'am? Tamang-tama. Mabuti, Sir Mariel, na-mention mo na. Kasi sa pag-iikot po namin, sa mga nai-interview namin ng mga farmers, alam nyo, ang masaya sa puso, na marinig, na dahil na lumaki ang ani nila, lalo na sa nyog at sa ibang mga crops, dahil sa
pollinators itong mga stingless bees na to. And talagang ako talaga ay I really could attest to that. I can vouch na totoo po yan. Kasi nung sabi ko, Sir Mariel, nung pandemya, na kinonvert ko yung aming garden into, yung natural lang na ornamental into a food garden. Nung una, nag-eksperimento ako kasi sabi nga natin, bridging knowledge to the fields. Yung paano, kasi syempre, nagtuturo tayo, researcher tayo. So, ang ginawa ko, Sir Mariel, yung unang cropping ay hindi muna ako, Sir Mariel, naglagay ng bees. Okay. Subok-subok muna. Ang napansin ko, konti yung aking mga inani, ang aking mga iba-ibang crops, no? Kasi ang mga babae daw talaga ay mas gusto nila na diversified ang crops na tinatanim. So, and hindi ganun kagaganda yung itsurang iba pakutikot, hindi yung normal nila na shape. So ang ginawa ko the following cropping season, ang ginawa ko, nag-introduce na ako ngayon ng bees at kinumpare ko nung wala at nung meron. So dumami yung aking produce, yung aking na-harvest at gumanda sila, lumaki at naging normal ang kanilang development. So, malaking bagay talaga ang bees. Kaya nga, walang talo, no? Walang talo dito. Sasabihin, pwede ba yan kahit na nasa urban areas kami o mga peri-urban? Pwede po. Basta ma-ensure lang na available ang kanilang mga pagkain. So, ito lang, sa tingin ko lang kasi, Sir Mariel, siguro, hindi lang masyadong alam, kulang lang sa kalaman. So, importante talaga na mas ma-educate. Kasi sa tingin ko, pagkaalam naman nila, hindi mahirap magkumbinse. At talagang willing naman silang mag-adapt. At base pa din doon sa nabasa ko, Sir Mariel, ang isa pa palang quality ng mga women in agriculture is sila ay quicker to adopt mga new technologies. Mas receptive sila kaysa doon sa mga lalaki, no? Sa mga pagka may ini-introduce na new technologies, mas gusto nilang subukan, mas madali silang mag-decide na sige, let's give it a try. Pero yung mga lalaki parang hindi masyado, no? Pero hindi naman po natin gine-generalize. Ito naman po ay may pinaguhugutan. Tama yan. Base po ito sa pag-aaral. So, base naman po yan sa pag-aaral. Buti na lang may bumawi. So, yun po. Okay. Ay, ma'am, napakaganda po ng inyong nasabi tungkol nga po doon sa stingless bees. Kasi marami pa rin sa atin mga ka-agri ang hindi pa rin po talaga masyadong pamilyar dito. Ito po ay talagang napakagaigi. Ika nga kung tayo ay meron talagang mga bukid, meron tayong mga pananiman. Hindi lang, kasi noon, ang palagi nating iniisip, ang kikitain lang natin sa bees or sa stingless bee ay yung pulot, yung honey, ika nga. Pero ngayon, napag-aralan na po yan. Napag-aralan na natin na kung talagang gusto nating kumita ang ating farm at marami tayong iba't ibang klase ng pananim. Subok na po yan sa iba't ibang probinsya pa ng bansa natin. Simula Quezon hanggang Mindanao. Subok na po yan sa mga pataniman ng lansones, pataniman ng rambutan, kung saan-saan mangga. Yan po ay ang kanilang mga secret weapon na talagang ibinubunyag ko na ngayon. Yung pagpapadami ng ganitong klase ng mga pukyutan, ng ganitong klaseng ng bees. Na kami naman po sa CBSUA, bilang nga pong kami ay nabigyan ng pagkakataon na maging regional center, tama po ba, ma'am? Opo. Kami po ay willing po ang CBSUA na magpa-conduct or magpa-seminar kung ang inyong barangay, ang inyong grupo, ang inyong kooperatiba or mga LGUs ninyo ay nagnanais na mas lalo itong mapalawak. Lalong-lalo na sa grupo ng mga kababaihan kung paano ito ituturo. Ang grupo po ni na Ma'am Ami, pati na po ang regional center po namin dito ay willing pong kayo ay tulungan. Kayo lang po ay sumadya or tumawag sa Extension Services Division at kayo po ay i-schedule or bibigyan ng appointment na makausap sila kung ano nga ba po ba ang pwede naming itulong sa inyo. Ang CBSUA po ay handang-handa para dyan.
Yes po, pwede po silang sumulat sa ating presidente, si Dr. Alberto Naperi, kung gusto po nila na mag-avail ng mga free training. So, ang kailangan lang po ay magpaalam sa amin pong Pangulo, and then pag yan po naman si Pangulo ay may go signal, kami po ay nagbibigay ng free training doon sa mga gustong matuto, no? Nandyan po yung yan nga, yung Regional Apiculture Center, para po handa po tumulong kasi yun po ang mandato ng Regional Apiculture Center, na talaga po dapat ay kami ay magbahagi, no po, yan sila Ma'am Lil po, no, na magbahagi ng kaalaman tungkol sa pagbubuyog, sa pag-aalaga po ng stingless bees, lalo na po at ito nga Sir Mariel, yung conduct natin ng International Symposium on Stingless Bees, ang isa din talaga sa ating obheto is masabi natin na talagang yung stingless beekeeping, yung meliponiculture ay nagsimula sa Bicol region dito sa Pilipinas. Dito po sa Pilipinas So ngayon po pinag-aaralan may nag-aaral po diyan ang ating pong historian si Prof. Lagman, Marco Lagman, pinag-aaralan po, kaya nag-iikot po kami sa iba-ibang mga beekeepers po at nagkakandak po ng interview para malaman kung paano po talaga nagsimula, saan nagsimula, sino ang nagsimula. So, yun po ang kaya maganda din po, no? Inaanyayahan po. I-strengthen na natin yung foundation, ano? Yes po. Kaya yung pong history ng stingless beekeeping ay ipipresent, isa po ito sa mga papel na ipipresent doon sa symposium. So, ang PIO po namin ay ilalabas na yung registration link, yung webpage po for the symposium. Nandun po yung registration form. So, yung mga gusto po, kasi this is a hybrid event, pwede po na mag-join kayo via Zoom o kaya yung live FB live streaming. So pwede po yun. Limitado lang po kasi yung mga in-person participants. Okay, galing. So, ganun po. Okay, Ma'am Ami, pasensya na at medyo hinahabol na tayo ng oras. Alam ko marami ka pang gustong ikwento at i-share sa ating mga ka-agri. Pero next time na lang. Ayan. Sige po. Okay, Ma'am Ami, ano po ang inyong closing statement na para ito ay dadalhin ng ating mga ka-agri sa segment na ito? So, ang masasabi ko lang po is supporting women in agriculture isn't just about gender equality. It's about improving global food security, economic stability, and environmental sustainability. So, yun po, yung pag-close natin nung gender gap ay malaking bagay para makapag-create tayo ng stronger and more productive agricultural sector. So ganun po kahalaga at kalaki ang role na ginabampanan ng mga kababaihan sa larangan ng agrikultura. Kaya mabuhay ang mga kababaihan at sabi ko nga, yung mga may pusong babae para sa agrikultura. So, yun po, Sir Mariel. Okay, galing. So, ayan mabuhay ang kababaihan. I love you all. Yan naman talaga. Okay, so, muli, maraming salamat po kay Ma'am Ami, mga ka-agri. Abangan ninyo po ang iba pang makabuluhang usapan sa ating susunod na episode. Ma'am Ami, thank you very, very much po. At huwag muna kayong alis dahil magbabalik pa ang Umaagring Kita para sa ating AgriPly promo. Kaya manatiling nakatutok. Konting kaalaman sa gabi. Alam niyo ba na maaaring mapakinabangan ang lahat ng parte ng gabi? Ito ang pangunahing sangkap. Diyos, akala ko paano yung pag-urulayan ka. Konting kaalaman sa gabi. Alam niyo ba na maaaring mapakinabangan ang lahat ng parte ng gabi? Ito ang pangunahing sangkap sa pagluluto ng paborito ng lahat, ang laing at pinangat. Alam nyo rin ba na ang pinatuyong dahon ng gabi ay ine-export na rin sa ibang bansa?
Subalit, malaking hamon sa mga producers ng gabi ang pagpapatuyo ng dahon nito upang mas maging maganda ang kalidad na pang-export. Ang Central Bicol State University of Agriculture ay maaaring magbigay ng asistensya para sa pagpuproseso nito at sa magandang kalidad ng produkto. Makipag-ugnayan sa Extension Services Division ng Central Bicol State University of Agriculture para sa pagpuproseso ng magandang kalidad ng gabi. Ang AgriPly promo. Simbagon lang ang kahaputan na iwalat sa programang Umaagring Kita. Asin manggana ning exciting na papremyo. I-text lang ang sindong pangaran, address, asin simbag sa kahaputan. Asin isend sa official text hotline ng Umaagring Kita. Sali na sa AgriPly promo. Ayan mga ka-agri, nagbabalik ang Umaagring Kita at heto na ang pinakahihintay ninyong AgriPly promo. May isang special na taong tanong kami para sa inyo, mga ka-agri. At ang makakabigay ng tamang sagot, makakabigay ng tamang sagot ay may pagkakataong manalo ng 100 pesos cellphone load. Kaya wag nang magpauli. Narito na ang ating tanong ngayong umaga at medyo hinahabol na tayo ng oras. Ano po ba ang tanong? Pero bago yan mga ka-agri, ay nga, eto. Sino po ba nanalo last week? Sabihin ko muna kung sino nanalo. Ang nanalo po ay walang iba kung hindi si Sir Gabriel Biolena. Ayan, Sir Gabriel Biolena. Matatanggap nyo na po ang inyong 100 pesos load. At ang tanong po ngayong umaga, mga ka-agri, ay magbigay na lang siguro ng isa. Ano ang isa sa mga katangiang narinig ninyo? Or karakter ng kababaihan sa larangan ng agrikultura na nabanggit ng ating resource person. Magbigay lang po kayo ng isa sa dami po na nabanggit ni ma'am na talaga namang nagpataas sa antas ng mga kababaihan. Magbigay po kayo ng isa. Okay, ipadala ang inyong sagot sa pamamagitan ng pag-comment sa ating Facebook live stream o kaya naman ay i-text sa mga numerong 0912-052-4252. Ulitin ko po, 0912-052-4252. Huwag kalimutang isama ang inyong pangalan, edad at address para makasali sa raffle. Okay, so mga ka-agri, sana ay marami kayong natutunan mula sa ating programa ngayon pong umaga. Isang malaking pasasalamat sa ating mga masisibag na staff mula sa Extension Services Division ng Central Bicol State University of Agriculture at sa BBSDWLB FM 91.9. Po, kasama sina Ma'am Lea Sumalinog, Ma'am Zaira Hila at Ma'am Laika Campusano. Ako po si Mariel Almelor at inaanyayahan ko po kayong samahan kaming muli sa susunod na Sabado alas 9 hanggang alas 10:30 ng umaga para sa isa na namang makabuluhang episode ng Umaagring Kita. Hatid sa inyo ng Extension Services Division ng Central Bicol State University of Agriculture. Agri ka, tara na sa programang Umaagring Kita. Makinig at matuto sa programang Umaagang Kita, ang programang pang-agrikultura sa radyo. Hatid ay mga kaalaman at balita sa sektor ng agrikultura. Mga kaalaman sa pagtatanim, pagpoproseso ng pagkain, pangingisda at maging sa pagninegosyo. Umaagang Kita, hatid sa inyo ng Extension Services Division ng Central Bicol State University of Agriculture. Umaagang Kita! Umaagang Kita! Umaagang Kita! Central Bicol State University of Agriculture, in its commitment to providing quality and world-class education, offers the following curricular programs: Bachelor of Science in Agriculture with major fields of